Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, sa pribileyo na tayo ay makasamba sa Diyos sa ating pong pagbubulay ng Kanyang mga salita. Tayo po ay magpasimula sa pananalangin po. Hingi po tayo ng tulong sa Diyos sa ating pong pagbubulay ng Kanyang salita at matanggap po natin ang Kanyang katwiran na ating pong maipapamuhay sa karangalan ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na may likha ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inuwalhati ka namin. Salamat dakilang Diyos sa bagong umaga, sa panibagong pag-asa, sa panibagong buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inuwalhati ka namin. Ama, ang dalangin po namin, pahintulutan po kami na mawalhati ka namin, masamba ka namin sapagkat ikaw yung aming Diyos na dakila, ikaw yung Diyos na banal, ikaw yung aming Diyos ng kaluwalhatian. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, salamat, ikaw ang magtuturo sa amin, ikaw ang maghahayag sa amin ang iyong katwiran sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Tatawagin mo po ang aking mga kapatid, ang bawat kaibigan na making kabahagi o sa bawat kakilala, maging bahagi ng pagsamba sa umagang ito sa pagbubulay ng iyong mga salita. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Purihin ka, Ama. Aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Muli po, isang mapagpalang umaga sa lahat. Sa pribileyo na tayo po makasamba. Ang ating pong pagbubulayan sa umaga pong ito ay nakasulat po sa Aklat ng Awit, sa chapter 25, sa verse 14, verse 12 po hanggang 14. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan ayon sa NLT, New Living Translation. Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. They will live in prosperity and their children will inherit the land. The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ating pong tema sa pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, faithful in God's covenant. Ulitin ko po, faithful in God's covenant. Purihin po ang Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa bawat isa atin. Sa kabila ng pandemic, talaga naman po napakabilis ng pagdami ng affected o mabilis makahawa ang coronavirus na ito at talaga pong grabe ang sitwasyon ng kalagayang ito sa buong mundo. At sa kabila nito, hinahanap din ng Diyos sa bawat isa sa atin yung pagiging matapat sa ating kasunduan sa Kanya. Ang sabi po ng banal na kasulatan dyan sa buong aklat ng mga awit, yan po ay ang pagpalain siya sa covenant o sa tipanan nila sa Diyos, sa tulong, sa kabigatan sa kanyang buhay. Pag binasa niyo po ang aklat ng awit, pangkatang 25, ito po yung kabigatan sa buhay ni David. Marami po siyang suliranin at marami siyang mga kalaban mahabol sa kanya at gustong puksain ang buhay niya. Subalit ang Diyos hinahanap sa kanya na sundin, tupdin ang kanyang tipan, ipamuhay at sumunod. Ayon po dyan sa banal na kasulatan sa verse 10, the Lord lead with unfailing love and faithfulness all who keep His covenant and obey His demand. Ito po ang demand ng Diyos. Yung pakikipagkasundo natin sa Kanya
dapat sumusunod tayo at ganun din ang demand ng Diyos. Ibig sabihin, hinahanap ng Diyos kay David at sa bawat isa sa atin. At ito po ang problema ni David at ng mga Israelita. Ito rin ang problema ng mga Kristiyano ngayon. God is longing for our faithfulness to Him. Ang pagsunod natin sa tipan, natin sa Kanya. At sa prayer na ito, nagtuturo po ito ng mga hakbang upang maranasan natin ang pagpapala sa buhay na ito. At sa kabila ng pandemic, pwede nating maranasan ang biyaya ng Diyos. Yung ipapahayag ng Diyos, yung Kanyang pangako sa pagsunod doon sa Kanyang covenant sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala po sa pamamagitan po ng mamumuhay tayo ayon po sa tipan natin sa Diyos o kasunduan. Paano po ito ginawa ni David at paano natin gagawin ito sa pasimulang ito? Tandaan po natin, nung sinabi natin sa Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, yun ang simula ng covenant mo sa Diyos. Ang iba nga sinasabi nila sa prayer nila, ikaw ang hari ko sa buhay ko. Pag sinabi natin yon at yun ang covenant natin sa Diyos, dapat yun ang gagawin natin sa buhay natin. At yun ang sinabi rin po ng Diyos kay David. At sisimulan po natin ito, 3 bagay lamang po. Sikapin ko po maging mabilis sa tulong po ng Diyos. Kung paano tayo magsisimula ayon sa mga talata na ito sa panalangin ni Haring David at tugon ng Diyos sa kanya. Ayon sa ating tema, faithful in God covenant. Maging matapat sa kasunduan sa Diyos. Ang una po, na pag-uusapan po natin, ayon po sa verse 12, Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. Sa Tagalog po, ang taong kay Yahweh gumagalang o mayroon takot, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Pansinin niyo, ang unang hakbang, live to fear God. Mamuhay na may takot sa Diyos. Hindi tayo sa Diyos, hindi tayo natatakot sa Diyos. Natatakot tayong gumawa ng mali. Natatakot tayong hindi sundin ang ating covenant o kasunduan sa Diyos. Pagka sinabing kasunduan, alam natin lahat ito. Mag-asawa, nagkasundo, nagiging tapat sa isa't isa. Pagka hindi naging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, problema. Apektado kung may mga anak, pati relative, both side. Ganon din sa Diyos. Pag nasira natin yung covenant natin, apektado tayo kasama ng ating pamilya. Ano ba yung pagkatakot sa Diyos na sinasabi ng Biblia? At ito po ang titignan po natin. Tandaan po natin, sa pag-aasawa, pagka hindi naging tapat, nagkakaproblema ang mag-asawa. At pagka nagkaproblema ang mag-asawa, mayroong kabigatan, pamilya, mga anak, both side ng family, apektado. Ganon din sa Diyos. Ano ba yung pagkatakot sa Diyos? Ayon sa Biblia. Ito po ang una. Ayon po sa sinabi ni Juan o sa unang Juan 4:18. Sabi po sa Tagalog, walang kasamang takot ang pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sabi po ng Biblia, kung sinabi mong mahal mo ang Diyos, nakipagtipan tayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, walang kasamang takot ang pag-ibig. Kung minahal natin ang Diyos, hindi tayo natatakot, dapat na sumunod sa gusto ng Diyos, doon sa kasunduan natin sa Diyos. Ang problema po, maraming nagsasabing, mahal niya ang Diyos,
Nakipagtipan tayo sa Diyos, sinabi natin, Panginoon, ikaw lang talaga sa buhay ko. Pero gaanong katotoo na totoon tayo mayroon tayong ibig sa Diyos. Ibig sabihin, kung mahal natin ng Diyos, takot tayong gumawa o sumuway sa kasunduan natin sa Diyos. Ang sabi po ni Harry, pangkat na 8 sa bilang na 13, ang paggalang o ang pagkatakot, yung pong salin po ng Tagalog pero sa English po yan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kaliguan. Ang salitang baluktot sa diwang kayabangan. Yan ang ayon ng Diyos. Kung nakipagkasundo tayo sa Diyos, hindi dapat nakikita o di dapat ginagawa natin ito. Namumuhay tayo doon sa kasundoan natin kung ano yung sinabi ng Diyos sa buhay natin nung tayo nakipagkasundo. At yun po isang mahalaga. Live. Fear in God. Ayan po isang mahalaga. Ang paggalang, pagsunod kay Yahweh, naglalayo sa kasamaan at ako'y namumuhi sa lahat ng kalikuan, salitang baluktot at diwang kayabangan. Mag-isip po tayo. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 2 verse 5, malalaman mo kung anong kahulugan ng paggalang o takot at pagsunod kay Yahweh. Matatamo mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ibig sabihin po, pagka nagkaroon tayo ng totoong pagsunod dun sa covenant natin sa Diyos, tayo may takot talaga sa Kanya, makikilala natin siya ng lubusan. Sabi po dito, matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Yung hiwaga ng Diyos, mahihayag sa buhay natin lahat. At yan po isang mahalaga sa buhay natin. Ang tanong nga lang alam mo ba na ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos ay magtatamo ng kaalaman? Malalaman mo yung katwiran ng Diyos na dapat nating gawin pare-pareho. At naniniwala po ako pagka ginawa natin itong lahat, ang sabi ng mga awit, 118 verse 4, lahat ng may takot kay Yahweh, magpahayag, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. At yun po ang hinahanap ng Diyos sa akin, kay Haring David, sa bawat isa sa atin na nagsasabing, nakipagkasundo tayo sa Diyos, ikaw lang talaga ang akin Diyos. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Kung lalaliman natin itong kahulugan ng katakot sa Diyos, ang Diyos ayaw niya ng mayroong kaagaw. Our God is a jealous God. Pagka tayo gumawa ng higit pa sa sinasabi ng Diyos, nakatitiyak po ako na hindi natin mararanasan ang pagpapala. Tandaan po natin, kasama po yan sa 10 Commandments. Our God is a jealous God. Ganon din naman ang tao Gusto ng Diyos, makita sa atin yung pagmamahal. Siya ang priority natin. Ang totoong may pagkatakot sa Diyos. Siya ang priority sa buhay. Siya talaga ang pinaghahayagan ng totoong pagkatakot o pagtanggi sa gawa ng kasamaan. Kaya mamuhay tayo, may takot, ay mamuhay sa kalooban ng Diyos at mamuhi sa evil o sa kalikuan. Pag ginawa po natin yan, nasusunod po natin yung ating covenant kay God. Tandaan po natin ang sinabi natin sa Diyos, Panginoon, pumasok ka sa buhay ko, sa aking puso, mula ngayon,
ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang mga siwa sa buhay ko. Idinideclare mo yung kasunduan sa Diyos. At yan ang inihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin para pagpalain. Sa panahong ganito ng pandemic, ganito po hinahanap ng Diyos sa atin, katulad ni Haring David. Nung siya'y lumapit sa Diyos, sinabi sa kanya ng Diyos, I demand obedience and doing your covenant. Ayan po ang demand ng Diyos, diyan po sa verse 10. Kaya bilang ang tunay na may takot sa Diyos, inihahayag ang pag-ibig sa Diyos, itinatakwil ang lahat ng uri ng kalikuan sa buhay. Ano ba yung mga kalikuan sa buhay? Simple lang. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa sarili. Baka hindi nyo nire-respeto sa sarili nyo. Kung nire-respeto natin ang sarili natin, hindi tayo magsasalita ng labag sa kalooban ng Diyos. At sige, pagmahal natin ng Diyos, bibigyan natin ng time ang Diyos sa buhay natin. Ang pangalawa po, tandaan po natin, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang totoong may takot sa Diyos. Ang ikalawa po, live to obey God. Mamuhay na sumusunod sa Diyos. Ang sabi po sa verse 14, the Lord is a friend to fear Him. He teaches them His covenant. Sabi dito, sa Tagalog po, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Pinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Pansinin niyo, ano ba ang kasunduan natin sa Diyos? Nangako tayo, nagbigay naman ng Diyos ng pangako sa pakikipagkasundo niya sa atin Ganon din sa Israel. Nung makipagkasundo ang Israel sa Diyos, nagbigay po ng pangako ang Diyos sa kanila. At ganon din tayo. Dapat sundin natin yung mga pangako natin sa Diyos, yung paghahayag ng ating sa Jeremiah sa verse 4. Ito ang kasunduan namin ng inyong mga magulang na nagligtas. Sabi dito, nagligtas. O iniligtas ko sila sa Ehipto. Ito po yung covenant ng Diyos sa Israel. Ang lupain parang pugon na tunawan ng bakal. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking utos. At kung susunod sila, sila'y magiging bayan ko. Ako'y magiging Diyos nila. Kaya hindi lahat ng tao ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos nila. Dapat merong kasunduan, may covenant. Para lang sa mag-asawa yan Merong kasunduan sa harap ng Diyos. Tayo rin merong kasunduan sa harap ng Diyos at may pangako siya. Siya ang magiging Diyos natin. Yung kasunduan sa panahon ni Haring David, sa panahon ni Moises, nananatili hanggang kay David hanggang kay Jeremiah at hanggang sa ating kapanahunan. Ang sabi po sa Efeso, chapter 1, sa verse 13, sabi ng Diyos, sila'y magiging bayan ko at ako magiging Diyos nila. Ayon naman po sa Efeso, sa ating kapanahunan, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Pansinin nyo, yung sa Israel, ang covenant ng Diyos, iniligtas kayo sa Ehipto at kayo ay magiging bayan ko. Nakakatuwa, Hanggang sa ngayon, At
magiging Diyos ninyo ako. Ganito rin sa panahon natin. Nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, pinagkaloob niya sa atin ng Espiritu Santo bilang tatak nung tayo hinirang ng Diyos. At yun ang covenant ng Diyos. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu na magtuturo sa atin, maggagabay sa buhay natin sa mundong ito. Basta't yung covenant natin sa Diyos, patuloy ang sa buhay nating ipinamumuhay. Kung paanong sinabi ng Diyos sa bansang Israel hanggang sa panahon natin, sabi po dito, ang katotohanan ng mabuting balita magdudulot ng kaligtasan. Nung sumampalataya tayo, iniligtas tayo ng Diyos. At doon, pinagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu Santo. Kapahayagan, may hinirang niya. At tayo'y mga lingkod niya na. At yan ang isang pinakamaganda. At ang sabi nga dito sa John 15 verse 15, hindi ko na kayo ituturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin na ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyong lahat ang narinig ko sa aking Ama. Pansinin niyo, ang sabi po dito sa talatang binasa po natin, dito po sa verse 14, na binasa natin, si Yahweh, sabi, sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Pinaunawa niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Nito, nung makipagkasundo tayo sa Panginoon Jesucristo, ang sabi ng Biblia, hindi na tayo tinuring ng Diyos ng Panginoon Jesucristo na alipin. Kaibigan. Ngayon, tinuring niya tayong kaibigan, umaasa siya, susundin natin yung covenant. Nung sinabi natin, Panginoon, pangasiwaan mo ang buhay ko, ikaw na ang hari ng buhay ko. Pag sinabi Diyos sa buhay ko, sabihin natin sa Diyos, inahayag mo yung covenant. At yan ang isang maganda na makikita po natin ang sinabi sa verse 15 ng John 15. Hindi ko kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon sa halip. Itinuring ko kayong mga kaibigan. Nung tanggapin natin si Jesus, Jesus our friend. At yan ang isang maganda. Sa panahon ng Old Testament hanggang kailangan sumunod pa. Pero ngayon, nung makipagkasundo tayo sa Diyos, kaibigan kagad ang turing sa atin ng Diyos. At hindi nawawala yun. Ang sabi niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ibig sabihin, nandun yung consistency ng gabay din ng banal na Espiritu at ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin sa araw-araw sa panahon ng pandemic na ito. Ang problema, hindi tayo marunong tumugon, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa John 7 verse 17, kung talagang nais din namang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung anong itinuturo ko. Mula nga sa Diyos, o kung sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Sabi ito ng Panginoon Jesucristo, kasi ay maniwala ng tao sa Kanya, sa Kanyang kapanahunan, miski na hanggang ngayon tinatawag lang ng Panginoon, pero tingnan mo yung buhay, hiwalay din sa Panginoong Jesucristo Lahat ng sinabi ng Panginoon Jesucristo, lahat ng ipinahayag niya, yan ang mission niya rito, na binigay ng Amang nasa langit. Mission ng Panginoon Jesucristo sa buhay natin ay nating sumunod. Ayaw nating sumunod sa Kanya. Ibig pong sabihin, kung nakipagkasundo ang Israel, ngayon sa atin makipagkasundo tayo, umaasa ang Diyos bilang kaibigan niya, magiging tapat tayo sa Kanya. Magiging tapat tayong lahat sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, ito po ang problema Naghahayag na ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin, iniisnab lang natin. Ang iba, okay na ako
Ang buhay ko, kahit papano sa panahon ng pandemic, hindi naman kinakapos, okay naman. Pero in reality, may reklamo pa rin sa kabila ng lahat ng pagpapala ng Diyos. Kung intindihin po natin ang kalagayan ng mundo, malalaking kumpanya nagsasara na. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Sa Doha, marami ng, sa buong sabihin natin, Middle East, marami ng nagsasarang malalaking kumpanya dahil sa pandemic. Kaya ang buhay, hirap. Sa atin ngayon, marami na rin nagdideclare ng bankruptcy. Kasi pagka hindi dineclare, babayaran pa yung na malakalaki, tuloy-tuloy pa sweldo. Kaya pinuputol na para walang gastos na malalaking kumpanya. Pero naghihirap din talaga sila. Pero tandaan natin, sa kabila ng pandemic na yan, ng kahirapan ng mundo, kayang ibigay ng Diyos sa atin kung magiging tapat lang tayong sumusunod sa Kanya. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, kung talagang nais din naman sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya ang itinuturo ko mula sa Diyos o kung sinasabi ko, galing lang sa akin. Ibig sabihin, maging totoo lang tayo. Ang salita ng Panginoon Kristo ay salita ng Diyos dahil siya naman talaga yung Diyos na nagkatawan tao na dapat natin sundin sa buhay natin. Ano-ano yung susundin natin? From Genesis to Revelation, ang pagsamba ay hinahanap ng Diyos sa bawat tunay na mananamba. Ayon sa John 4:23 and 24, hinahanap ng Diyos na sa tunay na sa Espiritu at katotohanan. Binibigyan ba natin ng panahon, paghahanda, kung totoong tayo'y sumusunod sa ating Diyos? O pinaghahanda natin yung kinabukasan? Tandaan po natin, ang kinabukasan natin hawak ng Diyos. Lahat ng pangyayari sa mundo rito, alam ng Diyos. At meron pangako ang Diyos. Tandaan natin, fear of God in His covenant. Obey God. Live, obey God. At mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. At ito po'y maganda na pangatlong bagay na gusto ko pong bigyan ng diin. Live in God provision. Ang sabi po ng talata, nung sinabi ng Diyos dito, mamuhay na may takot sa Diyos, mamuhay na mayroong pagsunod, ngayon naman mamuhay sa pagtustos ng Diyos, hindi sa tustos ng sino man. O nung sariling pagsisikap. Minsan nagsisikap tayo pero para lang inuhulog sa balon yung pera natin . Pero pagka ang Diyos ang nag-provide, ang sabi po ng verse 13 ng Psalms 25 sa verse 13, they will live in prosperity and their children will inherit the land. Sa Tagalog po, ang buhay nila ay palaging sasagana. Ang mga anak nila magmamana ng lupa. Grabe yung pangako ng Diyos dito. Sa lahat ng mamumuhay na may takot sa Diyos, sa lahat ng mamumuhay ng may pagsunod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, buhay nila palaging sasagana. Ibig sabihin po, consistent. Hindi yung sapat lang. Laging mayroon sobra. At ang maganda rito, mga anak nila ay magmamana ng lupa. Ito ang sakit ng Pilipino. Gusto ng lahat ng Pilipino mayroon kanya-kanyang sariling lupa at bahay. Ito ang sikreto. Mamuhay ng may takot sa Diyos, mamuhay ng may pagsunod sa Diyos, then mamuhay sa provision ng Diyos o sa pantustos ng Diyos. At ito yung isang maganda.
na makita natin. Imagine natin itong gusto natin lahat eh. Ito'y sinasabi ng Diyos kay Haring David sa panahon ng siya'y nagugulumihanan, meron takot, merong pangamba, o ano pa mang alalahanin. Pinangako sa kanya ito ng Diyos. At sa atin din naman. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos para sa lahat. Totoong kay David ito, pero ang buong salita ng Diyos ay para sa atin lahat sa panahon, sa buhay ng tao. Ay laging sagana. Paano tayo sasagana? Paano magmamana yung mga anak natin? Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng mga awit, 128 verse 1, how joyful are those who fear the Lord, all who follow His way. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh may takot at maalab na naisin sumunod sa kanyang utos. Sabi, maalab na naisin sumunod sa kanyang utos. Hindi basta sumunod lang. Talagang pinaglalaban ng pagsunod sa Diyos. Mararanasan yung kagalakan, mararanasan niya yung salitang mapalad, pagpapala. Yung pagpapala ng Diyos, lahat ng kailangan natin dito sa mundo, kayang ibigay ng Diyos. Naniniwala po ako, finances, pati medical, health, lahat po yan kayang ibigay ng Diyos. Ang sikreto po, how joyful, sabi po ng talata, how joyful are those who fear the Lord. Ito'y katanungan. Ang sabi, hindi mo kayang paliwanag yung kagalakan. Pagka, sabi po ng Biblia, ano niya ba, pag binabasa po ito, sino mang may takot sa Diyos, namumuhay na may kasunod po dito at sumusunod doon sa kanyang landas, mararanasan yung kagalakan pagpapala. Sabi, mapalad ang bawat tao kay Yahweh may takot, ang maalab na naisin sumunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, may kagalakan sumunod, mararanasan mo rin ang kagalakan sa buhay, kasama ng buong pamilya. At yan ay isang maganda sa buhay natin lahat, bilang isang mananampalataya, bilang nagsasabing bilang isang Kristiyano. Ang sabi po sa Kawikaan, sabi po ni Haring Solomon, chapter 19 sa verse 23, fear of the Lord leads of life, bringing security and protection from harm. Grabe, no? Ang pagkatakot at pagsunod kay Yahweh, nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan, ligtas sa kapahamakan. Kahit sabihin natin, ang naapektuhan ng pandemic na ito, tatakot na iba 6,000 isang araw lang, 7,000, kahit 20,000 pa, isang araw makaranas ng pandemic. Makita ng Diyos sa buhay natin na talagang tayo may takot sa Kanya. Tamaan ka man ng pandemic na yan, para ka lang para meron ka pang lakas makapaglingkod sa Kanya. Naniniwala po ako sa biyaya ng Diyos. Sabi, iniligtas sa kapahamakan. Nung tamaan ka ng COVID, kapahamakan niya, marami ngang namamatay eh. Pero pwede ka pa rin iligtas ng Diyos. Katulad ko, iniligtas pa rin ako ng Diyos. Kasi nga ang sikreto, yung pagkatakot at pagsunod kay Yahweh, nagbibigay buhay. Pag sinabing buhay, may lakas, may matino yung isip, mataas pa rin ang resistensya, at sabi nito, ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan. Sa kabila ng pandemic, mayroong kapayapaan. Sa kabila ng pandemic, ligtas sa kapahamakan. Pansinin nyo sa panahon natin ngayon, kahit may pandemic, ang laman ng balita, marami pa rin po mga pasaway na mga kababayan tayo. Marami nahuling mga, sabihin natin yung mga nagbebenta ng shabu,
At marami pa rin hold-upper, marami pa rin na nang lalansin ng kapwa, marami mga fake na mga ahente, pati mga paninda, mga fake, marami pa rin yan eh. Pero kaya tayong ingatan ng Diyos dyan. At napakaganda, naniniwala ako, kayang ibigay ng Diyos sa atin ito. Basta tayo mamuhay na may takot sa Diyos, mamuhay na may pagsunod sa Diyos, makakapamuhay tayo sa kasaganaan ng Diyos. At ang kagandahan dito, fear of the Lord leads to life, bringing security. Security, pag-iingat ng Diyos sa buhay eh. Yung protection from harm sa lahat ng kasamaan, sa karamdaman, na pwede sabihin natin, ma-dislocate yung katawan natin. Diyos yan. Ang hirap mag-ingat sa panahon ngayon, lalo dito sa Metro Manila. Banggaan ng tao, kahit maraming pandemic, bawal na lumabas, pero nagkakagulo pa rin ng tao. Pero kaya pa rin tayong proteksyonan ng Diyos sa virus. Kaya pa rin tayong ingatan ng Diyos sa gawa ng kasamaan, sa anumang uri ng aksidente, basta't namumuhay tayo na may takot sa Diyos. At naniniwala po ako, kayang ibigay ng Diyos sa atin lahat ito. Lahat ng protection sa mundo, dito sa lupa, kayang ibigay ng Diyos. Makita ng Diyos, namumuhay tayo may takot, na sumusunod sa ating kasunduan sa Diyos. Ang sabi po ng aklat ng awit, sa 145 verse 19. Verse 19 po, ganito ang sabi, He grant the desire of those who fear Him. He hear their cries for help and rescue them. Grabe, no? Pagka nagkaroon tayo ng kabigatan, dumulog tayo sa Diyos, sasagutin tayo ng Diyos. Sabi po dito, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Ang sarap yung sinasabi po ng Biblia, no? Ibig sabihin, yung prosperity, yung kasaganaan, sa Diyos lang natin talaga matatagpuan. At yung kasaganaan, lahat ng pera. Kasaganaan, pansinin po natin, no? Ang Diyos po ang gumagawa na makaranas tayo ng kapayapaan. Ang pera, limitado, magagawang kapayapaan ngayon yan. At ligtas tayo sa kapahamakan. At kung talagang tayo tapat sa Kanya, kung meron tayong sabihin natin pagdulog sa Diyos, tutugunin tayo. Marami tayong request sa Diyos. Nakita ng Diyos na namumuhay tayo sa Kanyang kasaganaan. Ibig sabihin, sagana ang Diyos sa lahat ng bagay para matugon tayo sa buhay natin ito At kung nagigipit, hahanguin tayo dyan. Saan ka nagigipit? Sa maraming bagay? Kaya kang alisin ng Diyos dyan. Kaya tayong alisin lahat ng Diyos dyan. At yan dapat ang makita natin pwedeng gawin ng Diyos. Akala natin yung pagka naging Kristiyano, maliligtas, wala nang sa impyerno. Pero dito sa lupa, dumarating din yung kagipitan. Pero, paglapit natin sa Diyos, ibig sabihin lang, talagang sa Kanya tayo naghahayag na Siya lang talaga ang magbibigay sa atin ng kasaganaan sa buhay, kagaangan sa buhay. Pwede tayong sagutin sa panahon ng kabigatan, kung tayo nagingipit, kaya tayong alisin nandyan. Kaya sa atin pong lahat, bilang mananampalataya, bilang nagmamahal sa Diyos, ito yung mga pangako na dapat nating ipamuhay. Pag ipinamuhay natin ito sa harap ng Diyos, napakarami ibibigay niya. Mayroon tayong kapayapaan, iniligtas sa kapahamakan, tutugunin ang lahat ng ating mga iyak, mga kahilingan. Kung tayo nagigipit, marami pong gipit na tao ngayon. Maraming walang trabaho. May trabaho man. Halos kulang pa. Pero hindi ba kayo nagtataka
lagi pa rin may sobra. Ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo, nakakalungkot. Ang mga jeepney driver, laging balita ang kalokan, ang maraming nangihingi ng tulong. Pangit yung salitang palilimos humihingi ng tulong. Dahil walang kita o hindi, walang income ang mga jeepney driver ng Caloocan. Mostly, nasa sila, sa sangandaan, nasa monumento, kung saan na talaga mga driver nanghihingi ng tulong. Pero kung tayo namumuhay na may takot, na may pagsunod sa Diyos, hindi natin daranasin yon. Kasi sabi ng Diyos, kung nagigipit, hahanguin sila. Kung sila'y may iyak ng kahilingan, tutugunin. Yan ang kasaganaan ng Diyos. In perfect time sa buhay natin lahat. In perfect time or in God's time, makita talaga ng Diyos na totoo sa buhay natin, sinasabi natin, tayo sa Kanya, kahit anong mangyari, ipaglalaban natin ng Diyos. Ipaglalaban ka rin ng Diyos. Kaya bilang isang naghahayag ng pagmamahal sa Diyos, nandiyan po ang biyaya ng Diyos. Ang tanong lang totoo bang ipinamumuhay mo, pinamumuhay natin yung ating kasunduan sa Diyos? Pag sinabi natin, Lord, ikaw talaga ang aking Diyos, ipinapahayag mo ang Diyos sa buhay mo. Dapat sa bawat segundo ng ating buhay, sa bawat desisyon, sa bawat gagawin natin, sa bawat pag-iisip natin, ang Diyos ang priority natin. At ang pagsunod, hindi kung nais lang natin, kundi dapat sumusunod. Patuluyan. At mararanasan nating mamuhay sa kasaganaan ng Diyos. Ang kasaganaan, yung libre makan, sa kagipitan, at hindi nagkukulang sa lahat ng pangangailangan at taglay ang buhay na ito, ang tawag diyang kasaganaan. At naniniwala po ako, ito po yung iniaabot na ng Diyos sa buhay natin. Ang hinihintay lang niya. Ang demand ng Diyos sa atin, ayon po dyan sa Psalms 25 sa verse 10. To live in God's covenant and His demand to do His command. At ang Diyos gagawa po ng kasaganaan sa buhay natin. Kaya, umaga pong ito, ulitin ko po ang tanong, namumuhay ka ba ng may pag-ibig at takot sa Diyos? Masisimulan mo maranasan ang kasaganaan sa buhay na bigay ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Managana po sa atin lahat ang kasaganaan ng Diyos. Sikapin lang po natin mamuhay na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin po ang Diyos at managana sa atin lahat ang kasaganaan ng Diyos. Saglit po tayo manalangin. Aming Ama't aming Diyos ng kabanal-banalan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat, ang pagkatakot sa iyo at pagsunod, nagbibigay ng buhay at makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. At ikaw ang tumutugon sa aming panahon ng mga panalangin paghimik sa iyo. At sa panahon ng kami nagigipit, ikaw, Panginoon, ang hahango sa aming kagipitan. Salamat, dakilang Diyos, sa oras na ito. Iniabot mo, pinararating mo sa bawat isa na lumudulog sa iyo sa pagkakataong ito, ang kapayapaan, ang iyong pagliligtas sa kapahamakan, ang pagtugon sa mga panalangin, at hahanguin mo sa kagipitan sa gitna ng pandemic na ito. Salamat, dakilang Diyos. Pinagpapala mo at pagpapalain ang bawat isa na maghahayag ng pagkatakot sa iyo at pag-ibig sa iyo. At salamat sa lahat po ng nakibahagi nito at manunod makikinig, lubusan mong pagpapalain ng buhay, iingatan, at patuloy bibigyan ng kapayapaan at ililigtas sa kapahamakan. Salamat po
Pinagpala mo po ang bawat sa amin at patuloy na pagpapalain kasama ng aming buong pamilya. Ama, dalangin po namin, pagpalain mo po ang lahat ng Kristyanismo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maranasan ang lubos na pagkalinga, pag-iingat, ang kapayapaan at ang iyong pagliligtas. Sa lahat, Panginoon, ilapit po namin ang iglesia ng IRM sa kalaganapan, sa pangunguna po, o sa pamumuno ng aming obispo, Nemi Martin, sila elder, ang lahat ng mga DS, at lahat ng mga pastor, deaconess, missionary, at lahat ng leader sa bawat iglesia, extend mo po ang iyong biyaya at pagpapala. Ama, nilalapit din po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Mula sa aming Pangulo hanggang sa kanyang cabinet member, lubusan mo silang pagpalain. Sangkapan mo po ng karunungan, kaalaman na mula sa iyo, ayon sa pangailangan po sa bansang Pilipinas. Nananampalataya po kami, tutulungan mo sila, pagpapalain mo po sila. At dalangin po namin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng frontliner, ang mga nurse, doktor, security guard, PNP, Army, Navy, ang lahat po ng militar, pagpalain mo po, digabay, ingatan po, at maranasan ang iyong pagkalinga. Maging Panginoon ang mga guro, ang mga nasa panguna po ng DOH, patuloy mo po silang samahan, at tulungan mo po ang lumilikha ng gamot, sangkapan mo po sila ng karunungan at kaalaman upang matugon ang gamot po sa COVID-19 ito. Salamat! Pagpapalain mo po silang lahat hanggang sa barangay. Lubusan mo pong pagpalain. Nananampalataya po kami. Pinagpala mo po ang bawat sa amin. Pinagpala mo po ang bansang Pilipinas. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po kami lahat. At nananampalataya po kami. Patuloy kang magmiministeryo sa bawat sa amin. Sa iyo, dakilang Diyos, ang papuri, pagsamba, pagwalhati, sa banal na pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. Amen and amen. Po, at mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos. Amen.